Bakit hirap tayong bitawan ang mga taong hindi na para sa atin? May mga tao sa buhay natin na alam naman nating hindi na mabuti para sa atin. Pero hindi pa rin natin mabitawan. Kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. Kahit alam mo nang wala nang patutunguhan. Kahit ramdam mo nang ikaw na lang ang lumalaban. Aray ko. Pero nandyan ka pa rin. Umaasa, nag-a-adjust, kumakapit. At minsan, bakit ang hirap bumitaw? Kahit alam mo nang hindi na siya para sa'yo. Ang sakit, no? Aray ko. Kung nararamdaman mo na yan, siguro panahon na tapusin mo ang video na to. Dahil baka hindi mo kailangan ng mas maraming dahilan para manatili. Baka kailangan mo lang tanggapin ang katotohanan. May kwento ko. Kwento to ng aking kaibigan na ilang taon nang kumakapit sa isang tao. Pero hindi na siya masaya. Hindi na siya yung priority. Hindi na siya nire-respeto. Pero hindi siya makabitaw. Bakit? Kasi umaasa siya na baka bumalik pa rin sa dati. Na baka magbago pa. Na baka isang araw piliin din siya. Hanggang sa dumating ang araw na talagang napagod siya. At doon niya na-realize. Minsan, hindi tayo nahihirapang bumitaw sa tao. Nahihirapan tayong bitawan yung version ng future na binuo natin kasama sila. Kaya narito ang 6 na dahilan bakit hirap tayong bitawan ang mga taong hindi na para sa atin. Unang-una dyan, dahil nasanay tayo sa presensya nila. Minsan, hindi na love ang dahilan. Sadyang sanay na lang talaga tayo. Sanay na sa chats nila, sanay na sa presence nila, sanay na may taong tinatakbuhan. At kapag nawala sila, para bang may kulang. Kahit alam mong hindi ka na masaya, real talk, hindi lahat ng namimiss mo, kailangan mong balikan. Isa pang dahilan, bakit hirap tayong bitawan ang mga taong hindi na para sa atin, dahil umaasa pa tayo. Ito yung pinakamahirap, yung hope. Baka magbago pa, baka bumalik pa sa dati, baka this time magiging okay na. Kaya kahit ilang beses ka nang nasaktan, bumabalik ka pa rin. Pero tandaan mo, minsan ang pag-asa ang dahilan kung bakit tayo natatagalan makalaya. Isa pang dahilan bakit hirap tayong bitawan ang mga taong hindi na para sa atin. Dahil natatakot tayong magsimula ulit. Takot tayong mag-isa. Takot tayong magsimula from zero. Takot tayong isipin na baka wala nang dumating na ba mas better. Kaya kahit toxic na, pinipili pa rin nating manatili. Kasi mas komportable ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi na natin alam. Real talk. Minsan hindi ka na nakapit dahil mahal mo pa. Nakakapit ka dahil takot ka lang mawalan. Sa pandahilan bakit hirap tayong bitawan ang mga taong hindi na para sa atin. Dahil iniisip natin ang effort natin. Ito yung sayang, tagalan namin, ang dami ko nang binigay, ang dami na namin pinagdaanan, ang dami ko nang tiniis. Kaya iniisip mo, baka pwede pa. Pero tandaan mo, hindi porkit matagal, tama na. May mga bagay talagang kahit anong effort mo, hindi na talaga para sa'yo. Sa pandahilan bakit hirap tayong bitawan ang hindi na para sa atin. Dahil mahal pa rin natin sila. Kahit nasasaktan na tayo. Ito ang pinakamasakit. Pwede mo palang mahalin ang isang tao kahit hindi na healthy para sa'yo. At minsan kailangan mong tanggapin na hindi na sapat ang pagmamahal lang. Kailangan pa rin ng respeto. Kailangan pa rin ng respeto. May peace. May effort mula sa dalawang tao, hindi sa isa, sa dalawa. Hindi pwedeng ikaw palagi. Hindi pwedeng ikaw lang palagi. Kailangan dalawa kayo na may dalawang nagre-respetuhan. Sa pandahilan, bakit hirap tayong bitawan ang mga taong hindi na para sa atin? Dahil ayaw natin tanggapin ang katotohanan. Minsan alam na natin yung sagot, ayaw lang nating tanggapin. Kasi masakit. Masakit tanggapin na hindi ka pinili. Masakit tanggapin na nagbago na sila. Masakit tanggapin na tapos na. Pero real talk, habang pinipilit mong hawakan ang taong ayaw nang manatili, lalo mo lang nasasaktan ang sarili mo. Naniniwala ako dito. Hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. At hindi lahat ng pagkawala ay kamalasan. Minsan protection yan. Minsan paraan yun para ilayo ka sa relasyong unti-unti ka nang sinisira. Kalaban natin dito yung attachment. Yung kapit mo sa memories, sa potential, sa dating version nila. Kaya kahit wala na talaga, umaasa ka pa rin. Pero tandaan mo, kapag ikaw na lang ang kumakapit, baka oras na para bumitaw. Kaya tanungin mo yung sarili mo, masaya pa ba ako? Nare-respeto pa ba ako? May peace pa ba ako? O kumakapit na lang ako dahil natatakot akong mawalan? Kapag alam mo na yung sagot, huwag mo nang lokohin ang sarili mo.
Kakumag, minsan ang pinakamahirap na desisyon, ang pagpili sa sarili mo. Lalo na kung mahal mo pa yung isang tao. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan manatili sa relasyong paulit-ulit kang binabasag. Darating ang panahon, maintindihan mo na ang pagbibitaw ay hindi palaging pagkawala. Minsan, ayan yung simula ng pagkahilo mo. Kung nakarelate ka dito, comment mo dyan, matututo rin akong bumitaw. At tandaan mo, hindi lahat ng tao sa buhay mo meant to stay forever. May iba, dumadaan lang para turuan ka. Kaya hanggang dito na lang, hanggang sa susunod, real talk lang.